Kasi nga ho, ito'y labag doon sa doctrine of constitutional supremacy. Linabag nito ang malinaw na pag-uutos ng Article 11, Section 6 of our Constitution at kapag inatras pa ho ninyo, malinaw doon sa deliberation ng Constitutional Commission 28 July 1986 base sa kanilang records number 42. Malinaw doon na in all other cases, kapag ang dinidinig ay ang kaso ng impeachable officer except that of the President of the Republic of the Philippines, it is the Senate President and no other. No other senator to the exclusion of all other senators. Senate President ang dapat mag-preside. Ito ay kasalanan ni Sherwin Gatchalian. This is not the fault of Senator Chis Escudero. However, meron pang magagawa si Senator Chis Escudero. Kung may delikadesa, pwede niyang i-tackle ito sa Lunes. Kahit mag-caucus silang mga senator judges, tika muna, mayroong nakabinbin na very urgent manifestation with motion diyan sa Korte Suprema, docketed as E-05546. Kini-question yung ang pagtatalaga sa akin bilang presiding officer at mayroong basihan. Yung basihan natin ay yung ating saligang batas at yung deliberation ng Constitutional Commission dated again July 28, 1986. At pag ito'y magpapatuloy, magkakaroon ng patuloy na dark shadow of doubt, malagim, madilim at maitim na pagdududa ng sambayan ng Pilipino sa legalidad ng pagkakatalaga kay Chis Escudero bilang presiding officer. Shadow of doubt. Ano bang ibig kong sabihin nun? Shadow of doubt, it blocks out clarity, it blocks out hope, it blocks out trust. Kasi kung mali yung pagkakatalaga sa'yo, mali rin yung mga naging issuances, rulings at orders mo bilang presiding officer. Pagka nagpatuloy ito, hindi lamang ang depensa, hindi lamang ang prosecution ang nasa panganib dito. The prosecution and the defense are both at a disadvantage unless and until this issue ng illegal na pagkakatalaga sa presiding officer ay maresolba ng ating Korte Suprema. It creates a feeling of uncertainty. Nagkakaroon ng duda. Hindi lamang ang prosecution, hindi lamang ang depensa, bagkus higit pa, yung mismong inuusig si Vice President Inday Sara Duterte. At ganun din, tayo, taxpayers, tayong mamamayang Pilipino, magdududa tayo. Oo nga legal ba yung pagtatalaga kay Senator Chis Escudero? Legal ba yung pag-iwas ni Sherwin Gatchalian sa kanyang obligasyon na maging presiding officer? Tatandaan natin, lagay natin sa tamang konteksto, kasalanan ito lahat ni Senate President Sherwin Gatchalian. Sapagkat nung nagkaroon sila ng botohan, alam naman niyang duly constituted na ang impeachment court. Alam naman niyang magaganap na yung impeachment trial. At alam naman niya na ang trabaho ng Senate President ay maging presiding officer sa impeachment trial ng lahat ng impeachable officers maliban na lamang sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Anong kasalanan niya? Alam mo na Alam mo ng kaakibat ng trabaho at tanggapan ng Senate President yan, pagiging presiding officer ng impeachment trial at ng impeachment court, tinanggap mo pa. Alam mo nang hindi mo kaya yung hamon. Alam mo nang hindi ka equipped. Wala kang hindi lamang karanasan, di bali na yung karanasan makukuha mo yan bilang Senate President. Pero wala kang kakayahan na maging presiding officer. Alam mo yan. Ramdam mo yan at nasa diwa mo yan. Alam mo yan, pero tinanggap mo pa rin. Meron pa siya mga statement nung simula na handa raw siya na maging presiding officer. Kung handa ka, dapat gumawa ka ng ruling na hindi ka pumapayag na magkaroon ng botohan para sa bagong presiding officer bukod sa katauhan ng Senate President. Yan yung dapat nating tutukan, mga kababayan. Ngayon, pagka mayroong shadow of doubt, it creates a feeling of uncertainty, again, both to the prosecution and the defense, especially yung inaakusahan, yung inuusig, si Vice President Inday Sara Duterte at tayo, taxpayers. We are shouldering the cost of the daily, Monday, Tuesday, Wednesday. Hindi naman natitigil yan, yung hearing lang. Yung trial proper lang ang nagre-recess, pero tuloy ang trabaho ng impeachment court ng Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tayo ang pumapasan, tayong taxpayers ang nagbabayad niyan. Mano ba naman nabigyan tayo ng isang pagdinig na naaayon sa saligang batas? Sapagkat yung inuusig bukod sa second highest official of the land, lahat po dapat dito ay naaayon sa saligang batas. Not only that the accused or the subject of the trial in the impeachment court is the second highest official of the land, siya lang naman
ang kaisa-isa na halal na opisyal ng Republika ng Pilipinas na ginawaran ng mahigit sa 32 milyong boto ng mamamayang Pilipino. 32 million votes ang iginawad dito ng mamamayang Pilipino. Tapos gagawa tayo ng isang pagdinig na labag sa ating saligang batas. Yes, I am questioning yung pagtatalaga kay Senator Judge Chis Escudero. Hindi sa impeachment court. Nandyan yan, trabaho ng Senado yan eh. Pag sumampa yung articles of impeachment, wala silang pwedeng gawin. Hindi sila pwedeng umiwas. Kagaya ng pag-iwas ni Sherwin Gatchalian sa kanyang trabaho bilang presiding officer. Hindi pwedeng umiwas ang Senado na mag-constitute bilang impeachment court. Hindi kagaya ni Sherwin Gatchalian na umiwas, na tsope, na bahag, natakot, iniwasan, tumakas sa kanyang responsibilidad, hindi para sa kanyang sarili o hindi para sa mamamayang Pilipino na maging presiding officer ng impeachment court. Malinaw yan. Ngayon, hanggat hindi inaaksyonan ng Korte Suprema itong aming very urgent manifestation with motion, no? Dahil ang layunin ng aming very urgent manifestation with motion, ang layunin lamang ho nito ay to preserve the constitutional integrity of the impeachment process every step of the way. Ulitin ko ha, ang aming layunin sa pagsasampa o paghahain ng very urgent manifestation with motion, questioning the legality, the constitutionality, the validity ng pagtatalaga kay Senator Judge Chis Escudero bilang presiding officer at pag-iwas, pagtakas, pagtanggi ni Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ng impeachment court. Ang aming layunin lamang dito ay to preserve the integrity of the impeachment court and of the impeachment trial and of the impeachment proceedings every step of the way, and to prevent the trial from proceeding under a presiding officer whose authority, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang legality and legitimacy remains under serious and unresolved constitutional challenge. We are challenging yung kanyang authority. Litin ko kasalanan ito lahat ni Sherwin Gatchalian. Kung hindi siya natsope, hindi siya naduwag, hindi siya natakot, hindi siya umiwas, hindi siya tumakas sa kanyang responsibilidad na maging presiding officer ng impeachment court during the impeachment trial, hindi sana kami naghain ng very urgent manifestation with motion. Ngayon, lahat tayo ay mayroong a dark shadow of doubt as to the legitimacy. Ngayon, hindi na lamang yung legitimacy ni Senator Judge Chis Escudero, kung hindi yung mga kanyang orders, yung kanyang mga rulings, yung mga desisyon, no? Meron na ngayong dark shadow of doubt. Halimbawa, kampihan ng Korte Suprema yung aming very urgent motion at sabihing mali ang ginawang pagtatalaga kay Chis Escudero, mali ang pag-iwas, pagtakas at hindi pagtupad ng kanyang tungkulin ni Sherwin Gatchalian na maging presiding officer. Will it also put previous orders, previous rulings made by the challenged presiding officer invalid? Yan ho yung far-reaching implication. Kanya minarapat na nung Lunes, nung unang araw, nagsampa na tayo ng very urgent motion, very urgent manifestation with motion. Hindi para tutulan yung ginagawang pagdinig ng impeachment court, kung hindi upang questionin at tutulan yung pagtatalaga kay Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ang tanong ngayon, legal ba ang pagkakatalaga ng mayorya kay Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court, o ito'y isang ganap na biyaheng kolorom, illegal, unlawful, invalid, unconstitutional? That is the challenge that we have presented last Monday sa Korte Suprema. No? Yan yung unang talakayan natin dito sa ating pamagat, a dark shadow of doubt. Sabi ni, basahin natin ito, sabi ni Armand Wildstar, maraming ganyan ang obserbasyon. Si Madeline Fiji from Zamboanga, Sibugay, maraming salamat. Si Romnick June Kahangan Lumilay, kasama rin natin from Bukidnon. Si Glenda, maraming salamat. Thank you for coming at the right time. Your reminder, we're still Filipino, kahit okay na kami dito sa Vancouver, was really what I just need to fight harder. Maraming salamat, Glenda, San Jose, Fernando.
San Jose Fernando, maraming salamat. Kasama natin si DJ at DJ_Yamski from North Cotabato. Maraming salamat. Kasama rin natin si at VGG. Si Dong Lucanias from Kidapawan. Si Cecil Martin. At nais kong batiin yung ating kaibigan, nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Happy birthday kay Dr. Marlon Rosete. Dr. Marlon Rosete ng SMNI. Happy birthday, Doc Marlon Rosete ng SMNI. Keep up the good work, keep the faith, at patuloy tayong lalaban upang itaguyod ang ating saligang batas. Si SB Jam. Mula naman ito sa Jensan, maraming salamat. So yan yung mga kasama po natin ngayong umaga. Babasahin ko pa iba. Jessa Cabonegro, maraming salamat. Si Adjonel from Bataan, maraming salamat. Si Melvs Canlas Cabiles, maraming salamat sa iyo sa iyong pagsama. Si Moning Mona. Hello, attorney from Toronto. He, referring to Sherwin Gatchalian, doesn't know the responsibility of presiding officer. It's a shame. We cannot help but conclude that indeed, yun ang dahilan kung bakit siya umatras, kung bakit siya umiwas. Dahil nga, hindi siya handa. Ang kasalanan niya, alam mo nang hindi ka handa, tinanggap-tanggap mo pa. Sana ibinigay mo na lang, ibibigay mo rin pala kay Chis Escudero, dalawa naman ang abogado riyan. Yung parehong Francis, kasama nila sa kanilang grupo, bigay mo kay Francis Pangilinan o bigay mo kay Francis Escudero. Either way, tsaka mo na lang hingin kung gusto mo maging Senate President. Pero nung hiningi mo yung Senate President, nung tinanggap mo, baka sabihin mo hindi mo hiningi, binigay sa'yo. Nung tinanggap mo, dapat malinaw sa'yo na kabahagi niyan, ikaw ang magiging presiding officer. Sabi ni at Armand Wildstar, again, nagmukhang dekorasyon si Gatchalian. Kaya kung may respeto pa siyang natitira sa kanyang sarili, bumaba ka na lamang. Wala namang silbi ang Senate President dyan. Sinuko mo eh. Ang impeachment court ay hindi legislative body. Sui generis nga eh. Ang pakay ng impeachment court, dinggin. Ang akusasyon laban sa isang impeachable officer laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ibigay mo na yung buong entablado, yung buong mesa sa presiding officer. Bumaba ka na. Huwag ka na riyan. Wala kang gagawin dyan. Sabi ni Johnny, they were all bending the law. Yan ang problema di ba? From Iligan, kasama din natin. From Iligan. Marami pa tayong tatalakayin bilang gabay sa nangyari sa unang araw ng pagdinig. Yung isa nating tatalakayin, itong si Kalilong. Si Kalilong nagmukhang hilong talilong. Hilong talilong. At may nagpadala sa akin ng kopya, I think alam niyo na rin ito. Itong si hilong talilong Kalilong ay nahaharap sa isang reklamo. Mayroong isang reklamo na nakafile ngayon sa Office of the Ombudsman. Yung Military and Other Law Enforcement Offices, yung Ombudsman Muleo, MOLEO. Ibig sabihin po ng MOLEO, Military and Other Law Enforcement Offices. Tingnan ninyo kayo na po ang humusga. Wala akong sasabihin, kayo mahumusga. Ang reklamo laban sa kanya ay isang joint complaint affidavit with motion for preventive suspension. Ito yung kanyang kasong kinaharap. Criminal case, ang criminal case na kinaharap ni Hilong Talilong ay violation of Articles 124. Ano ba yung Article 124 ng Revised Penal Code? Ito yung tinatawag na arbitrary detention. Mabigat na kaso yan, arbitrary detention. Meron din siyang violation ng Article 126. Ano yung Article 126? Delaying the release ng isang taong under detention at violation of Article 129. Ano po yung 129? Yung search warrants. Pakinggan ninyo Search warrants maliciously obtained and abuse in the service of those legally obtained. Seryosong kaso ang kinakaharap nitong Hilong Talilong na si Agent John Mark S. Kalilong. Yung Hilong Kalilong, ano ba ang ibig sabihin ng Hilong Talilong? Sa mga malalalim sa Tagalog, ibig sabihin nito yung lito, yung tuliro, yung hilo. Hindi niya malaman anong nangyayari, hindi niya mapagtagpi-tagpi ngayon yung kanyang pagsisinungaling. Yan ang ibig sabihin ng Hilong Talilong. And itong si Kalilong, nahaharap sa kaso, ang daming aligasyon dito. Meron din siyang violation ng Article 130 of the Revised Penal Code. Anong kaso yan? Searching domicile without witness, bawal ho yun. Kasi pag may nagpunta sa inyong tahanan, pulis, kinakailangan yan, bago nyo papasukin, upang gampanan yung pagsisearch ng inyong tahanan or premises, merong testigo. Kinakailangan yung barangay captain,
Yung barangay kagawad, kung pwedeng may pari dyan sa tabi ng bahay nyo, may simbahan, pakiusapan yung pari. Kinakailangan mayroong testigo bukod doon sa magpapatupad ng search warrant. Bakit? Upang maiwasan yung pag-aabuso, upang maiwasan yung paglabag doon sa linalaman ng search warrant, sapagkat yung search warrant, malinaw doon, tukoy dapat doon. Ano lang bahagi ng inyong pamamahay ang dapat nilang halugugin? Ano lang ang kanilang hahanapin o hinahanap? Hindi pwedeng open search warrant yan. Malinaw dapat sa search warrant, tukoy dapat yung lugar sa inyong opisina, sa inyong warehouse, sa inyong pamamahay, kung saan man kayo, kung ano lang ang kanilang hahalugugin at ano ba ang kanilang hahanapin. Kaya importante na may testigo dyan. So itong si Agent John Mark S. Kalilong, yung nagpanggap na expert, ay nahaharap sa patong-patong na kaso, pati Article 171, falsification by public officer, employee, or notary, or ecclesiastic minister. Violation of Article 183, perjury. Ito mabigat. Violation of Article 294, Paragraph 5, robbery, extortion, no? And Article 308, theft. Theft, pagnanakaw. Ito po yung lahat nasa ilalim ng ating revised penal code at Section 4 of Republic Act number 7438. Para lang alam ninyo, yung pagkatao nitong nagpapanggap, nagkaroon ng 2 linggo. 2 linggo na seminar o 2 linggong pag-aaral, ni baka nga hindi 8 hours a day yung 2 linggong yun eh, pinapalusot na siya ay isang eksperto. Nandito yung kanyang kaso. Final ito February 27, 2026. May file ito February 27, 2026 at 3 p.m., 3:52 p.m. No, malinaw 'yan. Na-receive ito sa Office of the Ombudsman Assistance Center sa Pasay base sa impormasyon na ipinarating sa atin, ano? Baka alam niyo na rin 'to, pero para malinaw. Sino ba yung star witness ng prosecution na kanilang iniharap sa impeachment court? It's a total waste of time. Presenting him to be an expert na hindi naman pala. Tapos, hindi binanggit dito na meron pala siyang kinaharap na kaso at meron pang hiling na ilagay siya for preventive suspension. No, ang kaso niya ay hindi biro-biro. Arbitrary detention, delaying release, search warrants maliciously obtained and abuse in the service of those legally obtained, searching domicile without witness, falsification by public officer, employee, or notary, or ecclesiastic minister, perjury, robbery, extortion, theft, pagnanakaw. Mabigat ang kaso nito. It goes into the very character of the person presented to be an expert witness. Na gustong palusutin na siya ay eksperto at yung kanyang testimonya kahapon ay nagkabutas-butas na. Wasak ang prosecution sa sarili nilang opensa. Yan ang naganap sa unang linggo ng pagdinig dito sa huwad na impeachment case laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Malinaw dyan. No person shall be penalized, convicted, or be held liable on the basis of the guesses, speculation, or split, guesses at speculation ng mga tao na nagpapalaganap ng mga testimonyang wala namang basihan. Yan yung nasaksihan ng sambayan ng Pilipino. Incidentally, I would just like to show you itong si dating Supreme Court Justice Noel Tiham. Ito dapat yung mga ginagawang Presidential Legal Counsel. Hindi ng kasalukuyang Pangulo, hindi ni Bongbong Marcos, ayaw niya yung mga ganito eh. Yung mga tao magsasabi sa iyo ng totoo at hindi ito employment driven. Ito yung mga dapat ibinabalik at ginagawang aktibo muli sa pamahalaan. Halimbawa, maging Pangulo si Inday Sara Duterte, ito yung mga kalidad na pwedeng gawing Presidential Legal Counsel. Pakita ko lamang ang kanyang sinabi. Kikita niyo ba? Tatama sa ilaw eh. Yan. Paki-screenshot nyo na lang. Yan po si dating si retired Justice Noel Tiham ng Korte Suprema. Ang sinabi niya, regardless of the outcome of the impeachment trial, there are no winners. Agree? Ang pinakatalunan daw dito ay ang ating bansa sapagkat ito ay paglustay ng ating kakarampot na resources at oras ng pamahalaan. Tatalakayin natin yan, bakit siya tama dyan. Sabi niya, the impeachment trial is full of fabulation, fabrication, and misallocation of resources. Malinaw yan. It is an exercise in futility that will neither contribute to our economic growth
or the restoration of good governance. This impeachment is a deceptive pursuit of politicians to camouflage their incompetence, abuse of power, and bad governance, which explains why our country is not moving forward and has not moved forward from June 30, 2022 up to the present. Sabi pa niya, in the final analysis, the impeachment trial of VP Duterte is a pretentious, if not a grandiose facade of nothingness. Wala itong impeachment trial na ito. Babalik tayo sa totoong issue. Yan yung kurakot at korupsyon, yan yung flood control corruption, yan yung ghost flood control projects mula Ilocos Norte hanggang Mindanao. Yung mga nakinabang dyan, yung pagnanakaw ng pondo, yung mga proyektong nauwi na ghost flood control projects, yung mga substandard ghost flood control projects. Yan ang tunay na issue. Ano? Yan ang dapat nating wag kalilimutan. Si OG Boy Zurclos, maraming salamat. Good morning din sa iyo. Exactly, salute kay attorney, Justice Noel Tiham, no? Sabi ni Janet Baby Dial or Dayal, pagbigyan natin. Minsan sir, punas laway lang. Okay yan sir, salute to you. Alam mo, hindi tayo kagaya ng mga may bumubula ang bibig. Naintindihan natin, alam mo yun, tira ng kung ano-ano yun eh. Yung pagkakarinig pala niya, freedom of speech. Hindi of speech. Yung nakita natin unang araw ng pagdinig diyan sa Senado, freedom of speech. Sabi nga ni Chito Fuentes, hindi raw freedom of speech ang nangyari, freedom of speech. Yung isa naman, iba naman ang style nun. Si singhot naman ang singhot, pambihira naman. Ano ba naman yan? Sabi ni at swerte mo, insulting to the Filipino people. Agree. So yung sinabi po ni, i-relate ko lang yung sinabi ni former Supreme Court Justice Noel Tiham. Alam mo ninyo, noong April, ang ating inflation rate, 7.2. Sinabi nila, bumaba nung Mayo, naging 6.8. At bumaba daw ngayong June, naging 6.4. Yun ang spin ng palasyo. Bumababa yung inflation. Mali po yun. Ang tamang pagbabalita, ang inflation natin ay lagpas-lagpas pa rin doon sa target ng gobyerno. Ano ba target ng gobyerno? Between 2 to 4%. Yun ang tamang pagbabalita. Hindi pababa yung inflation. Itutuwid pa natin. Yung inflation natin nung April ay 7.2%. Nung May ay naging 6.8 na lang daw. At nung June ay naging 6.4. Pababa daw. Mali. Dapat ang tamang pagbabalita ng mainstream media, mataas pa rin ang inflation. Elevated pa rin. Bakit? Ang target is between 2 to 4%. Malapit ba yung 6.4 sa 4? Malapit ba yung 6.8 sa 4? Malapit ba yung 7.2 sa 4? So walang nangyayari talaga. Dagdag natin dyan yung ating GDP. Yung ating GDP, noong 2025, pababa na noong 2025. 5.8, naging 5.5, 5.8 nung unang quarter, first quarter of 2025. Tingnan ninyo kung paano tama yung naging pahayag ni Justice Noel Tiham. Ang sinabi niya, ito raw po, itong nagaganap na impeachment, ay walang naitutulong para sa ating economic growth. No, malinaw yan. Hindi ito nakakadagdag sa pag-unlad ng ating ekonomiya. No, malinaw yan. Tama siya dyan. Sapagkat ang pagpapatunay, first quarter of 2025, 5.8 ang GDP. Second quarter, naging 5.5, pababa. Nung third quarter, naging 3.9, mababa. At nung fourth quarter, naging 3% na lang. No, so pababa yun. Pababa ng pababa yung ating GDP. Hanggang ngayong first quarter. Ngayong first quarter, ang ating GDP ay 2.8%. Tingnan natin kung ano ang ating magiging GDP ngayong second quarter. And by the way, para po sa kaalaman ninyo, huwag kayong masyadong mawaliw diyan sa grandiose o grandiosong impeachment trial na inihanda sa inyong lahat ng incompetent at bankrupt Marcos Jr. administration. Bakit? Habang kayo'y nanonood ng impeachment trial, habang kayo'y pinanunood ninyo si Hilong Talilong Kalilong, ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon, bumagsak na naman tayo ng 61.50. BSP rate po yon, yung Bangko Sentral ng Pilipinas. But sa actual, yung nangyayari talaga, pag ikay bibili ng dolyar sa BPI, BPI ho muna, BPI. Pag ikay bibili ng dolyar sa BPI, ang iyong kinakailangang ilabas para magkaroon ka ng isang dolyar, 61 pesos and 70, mas mataas centavos.
Ganon din sa BDO. Pag bibili ka, kinakailangan mo ng 61 pesos at 70 centavos para magkaroon ka ng $1. Huwag tayong masyadong magpapalinlang dito sa napapanood ninyong impeachment trial. The real issue is corruption, inflation, at yung walang tugon dito sa napakalaking anomalyang trilyong pisong halaga ng flood control corruption. Balik tayo diyan. Huwag kayong magpapamaliw dito sa kagaya ng testimonya ng hilong talilong na si Kalilong. By the way, ulitin ko sa mga kakasali lamang. Si John Mark S. Kalilong, yung star witness ng prosecution, ay nahaharap sa patong-patong na kaso. No, patong-patong na kaso, arbitrary detention, yung malalaki na lang ay arbitrary detention, search warrants maliciously obtained, and abuse in the service of those legally obtained. Mabigat yan. Ano ho? Yung robbery, extortion at pagnanakaw. Yan yung kasong kinaharap niya. Naisampa ito February 27, 2026. Ano na hong araw ngayon? July 9, 2026. Bakit itong kasong ito hindi umuusad? Bakit yung mga kaso ng mga nagsasalita laban sa korupsyon, yan, nakakulong na sila. Senador Dante Marcoleta, nakakulong na. Bakit yung mga yon sadyang minadali? Bakit itong kaso, hindi lang siya, marami sila rito marami sila rito, pero kasali rito, itong star witness ng prosecution. So makikita natin, sa unang linggo ng pagdinig, talagang wasak ang prosecution. Winasak ng prosecution ang sarili nilang opensa. Hindi kinakailangan gumalaw ng depensa. Dahil meron tayong prinsipyo dito sa ating bansa na yung nag-aakusa, siyang dapat magpapatunay. Kahit walang gawin ng depensa mismong prosecution ang nagwasak ng kanilang opensa. Sapagkat fundamental, just like the Constitution, in any trial, that the guilt of the accused, in this case, ang inuusig ay si Inday Sara Duterte, must be proven on the strength, base sa lakas ng prosecution's evidence, not on the weakness of the defense. Wala namang wala namang kinakailangang gawin ang depensa sapagkat mismo yung prosecution na ang nagwarak, ang nagbuwag ng sarili nilang opensa. Alam mo ninyo, nakita natin dito sa unang linggo ng trial, nakita natin na sa trial dapat inuuna mo yung iyong kaso o yung argumento kung saan ikaw ay napakalakas. Bakit? In this case, sa impeachment court, meron dalawang court kasi ang pinagtatalunan dito. Yung formal, yung impeachment court. You want to win into your side yung verdict or yung acquittal ng mga senator judges. But outside of the impeachment court, may mas malaking universe po dito. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Hanggat may Pilipino. Hanggat may Pilipino. Ang bigger court is the court of public opinion. Kaya dito nakita natin, sablay yung prosecution sa unang linggo. Imbis na ipinakita nila, kung sa tingin nila ito na pinakamalakas nila, buwag buwag na buwag. Building your case is like constructing a building. Building your case is like constructing a house. Kinakailangan muna, meron kang matibay na pundasyon. Kung ang pundasyon nila ay si Hilong Talilong Kalilong, wasak agad. At ang mismong nagwasak niyan ay ang prosecution. At kagaya nga nung aking hinahanda yung ating live ngayon, maraming salamat at Reggie Kanda Gavino. Maraming salamat. Ang dami ng mga napipikon kagaya nung, alam mo ninyo, welcome kayo rito sa aking pahina. Pasok kayo dito, may mapupulot kayo rito. Sure yan. Gagagalit sila sapagkat malinaw dito sa ating pahina na i-expose kung gaano ba kadorobo itong pinagpipitagang star witness ng prosecution. Ito pala yung nakakalain mo. Ito pala yung nahaharap sa kasong arbitrary detention, nahaharap sa robbery extortion, nahaharap sa theft o pagnanakaw. Ito ay nakasampa sa Office of the Ombudsman, Military and Other Law Enforcement Offices. Bantayan niyo yan. February 27, 2026 pa na isampa. Pati yung hiling na ilagay sila sa preventive suspension, hindi inaaksyonan ng Muleo. Alam kaya ito ni Ombudsman Boying Remulla sapagkat ito'y nasa Muleo. Ito dapat nating tutukan. Baka naman, ngayong alam na ng sambayan ng Pilipino na ito palang si John Mark S. Kalilong ay nahaharap sa seryosong kaso, baka biglang ma-dismiss ang kasong ito. Pero tatandaan natin, when he testified sa impeachment court,
meron siyang kasong kinaharap. Ito'y dapat malaman ng sambayan ng Pilipino upang nang sa ganoon matansya ninyo, masukat ninyo ang pagkatao ng star witness ng prosecution. Ano? At kagaya nga nung sinabi ko, ang prosecution para sila yung kantang Kastilyong Buhangin. Ano? Nagtayo sila isang mga hangal ito eh. Nagtayo ng isang mansyon, nagtayo ng isang kastilyo na ang pundasyon ay buhangin. Hindi na kinakailangan ng tubig. Hindi na kinakailangan yung hampas ng tubig dagat. Malakas na hangin lamang na buwag ang kanilang kastilyong buhangin. Kastilyong buhangin, isang bagay na marupok. No, yan ang ibig sabihin niyan, yan ang kahulugan niyan. Pansamantala, madaling maglaho o madaling dumuho. Yan ang nangyari sa unang linggo ng impeachment trial laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At nakita natin na si Kalilong is a calumny. Ano ba yung calumny? Sa English po yung calumny. Ibig sabihin yan, yung nagpapahayag ng mga maling akusasyon o mayroon siya mga misrepresentation upang saktan, upang dungisan, upang wasakin ang reputasyon, integridad at pagkatao ng isang tao. No, yan ang ibig sabihin yan. Kanya maging mapagmasid tayo, yan po yung ating talakayan ngayong araw, a dark shadow of doubt, hanggat hindi nare-resolba ng Korte Suprema itong maling pagtatalaga kay Senator Judge Chis Escudero bilang presiding officer, hanggat hindi nare-resolba ng Korte Suprema yung aming inihain na very urgent manifestation with motion. Again, the purpose of the very urgent manifestation with motion is to preserve the constitutional integrity of the impeachment proceedings, to preserve the constitutional integrity of the impeachment court's orders and issuances, and to prevent the trial from proceeding under the baton of or the gavel of a presiding officer whose authority remains under serious and unresolved constitutional challenge. We are challenging the authority doon sa pagtatalaga kay Senator Chis Escudero. Ang may kasalanan niyan, ang punot dulo niyan ay ang pagkakatsope, pagbigay, pagatras, pag-iwas, pagtakas ni Sherwin Gatchalian sa kanyang obligasyon bilang maging presiding officer kaakibat ng pagtanggap niya sa posisyon bilang Senate President. Sana naman sa darating na linggo, sa Lunes, pag-usapan ito ng impeachment court, baka sakaling magkusang loob bumaba bilang presiding officer si Senator Judge Chis Escudero, baka naman sakaling kusang magbitiw at ipasa na muna ang Senate presidency kay Chis Escudero sapagkat hindi malakaya nitong Gatchalian ang trabaho ng SP, tinanggap pa. No? So yan yung ating antabayanan. As of today, since Monday, naghain na po tayo ng very urgent manifestation with motion. Ulitin ko, ang ating layunin ay to preserve the constitutional integrity of the impeachment court, to preserve the constitutional integrity of the impeachment proceedings, including the orders and the rulings made by the presiding officer. So muli ho, maraming salamat sa inyong pagsali, sa inyong pagsama ngayong umaga. Bati lang po natin yung iba. Si Relin at Relin Navarro, maraming salamat. Si Manny Myth Busted. Ano po ang take nyo doon sa sagot ng witness kay Senator Cayetano na conditional threat lang daw, not absolute threat? Hindi daw natin kasi kailangan sagutin ito. Unang-una, itong grave threat, bagamat ito ay nasa revised penal code, hindi po ito dapat sumampa sa impeachment court. Hindi naman ito may tuturing na culpable. Violation of the Constitution. Ordinaryong criminal case ito, hindi dapat sumampa ito sa impeachment court. Subalit. Nariyan na yan, mabuti na rin na yung mismong prosecution na ang gumiba sa sarili nilang diskarte. Sinong papalit? Pagka bumaba at lisanin ni Presiding Officer Senator Judge Chis Escudero ang pagiging Presiding Officer, babalik yan sa Senate President. Di panindigan ni Sherwin Gatchalian yung kanyang pagiging Senate President. Hindi pwedeng iiwasan niya o tatakasan niya yung kanyang mandato bilang Senate President. Sabi ni, ito nag-aasara na kayo. Si at I Am Lucky Channel at Felicity Asartalo, mga bangag. O, alam mo ninyo, papayaan nyo lang sila. Pwede kayong pumasok dito sa aking pahina. Welcome kayo, may mapupulot kayo rito. Alam ko naman
you're trying to justify the little allowance that you're receiving from your handler sa pagpasok sa mga pahinang nagbibigay linaw ng mga talakayang bayan na humihiling ng additional clarity o pagkaklaro. Kaya nga yung ating pamagat, a dark shadow of doubt, upang labanan itong madilim na anino na humahadlang sa magiging malinaw, yung humahadlang sa pagbibigay pag-asa sa nagaganap na impeachment trial, at higit sa lahat, tinatanggal nito yung tiwala na maaaring ibigay at ipahiram ng sambayan ng Pilipino. Bakit? Kasi nga mali yung ginawa ni Sherwin Gatchalian. Maling-mali iyon, labag yun sa ating saligang batas. Maganda na sana yung opening statement niya that as Senate President, he will ensure that the proceedings will be in accord with the Constitution. Biglang nagtawag ng eleksyon at nominasyon kung sino yung bagong presiding officer. That is against the Constitution. Hindi yan ang inuutos ng saligang batas. Ano? Bonbon, shout out Bonbon. Kamusta ka? Si at LC Pustanes from Singapore, maraming salamat. At kung yan Pango kung yan Pango vlog from Hong Kong, maraming salamat sa iyo. Si at Rudy Libong, tama yon, sayang yung pera. Na ipakita ko sa inyo yung mga statistika, no? At bukod diyan, higit na tumaas habang nagaganap itong impeachment, para alam niyo, ayon sa Philippine Statistics Authority, higit tumaas sa 4.8%. 4.8% ang mga walang trabaho na Pilipino. Habang nagaganap itong impeachment trial, 4.8% ng Pilipino ang walang trabaho. Higit na tumaas. Sa bilang pa, yung 4.8% katumbas yan ng 2.5 million Filipinos na walang trabaho. So yan po yung ating naging live ngayong araw. Sana ho'y nagabayan ko kayo at maging mas mapagmasid kayo na huwag tayong padadala. Ang real issue, babalik ko sa inyo, corruption, inflation, kurakot, korupsyon, pandarambong. Yan ang totoong issue. Inaantay natin sana noon na mabuksan muli ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee diyan sa flood control corruption, diyan sa ghost flood control projects at substandard ghost flood control projects. Subalit na unsyami, nakakulong na ngayon si Senador Dante Marcoleta na dating naging chairman ng Blue Ribbon, ibinalik bilang sub-chairman ng subcommittee at ngayon nga ay kinasuhan ng plunder kahit wala namang plunder. Ano? So ito po yung ating talakayan ngayong araw, July 9, 2026. Ngayon po ay 11:09 in the morning. Maraming salamat sa lahat po ng sumama.